Isko Moreno. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at isang magandang hapon po. Manila, God first! Congressman Joey Uy, muli po mga minamahal ko pong nanay at tatay, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Sa pamamagitan ng mga livelihood projects. Noong isang taon, tinanggap ko po ang pagiging direktora ng kababaihan ng Maynila sapagkat naniniwala ako na kapag mabigyan ng ating mga kababayan ng pag-asa at panlaban sa buhay sa munting proyekto at pagkasiya na ito, tayo makakagawa ng mga makabunuhang mga bagay na maaaring maitaas ang antas. Pangatlo, Nay, kailangan kayo sumagot nito. Kailangan kayo sumagot nito dahil pag ako nagsabi nito, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero ito yung napapansin ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Kaya kayo ang sasagot. Nay, mga lolo't lola ko. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Napapansin nyo rin? So, hindi lang ako nakakapansin. Napapansin natin lahat. Parang nagbalikan na naman si Edith Pati. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Pati. Pati ba kasama ni Eddie? Ang dami na masiga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon. Hukay dito, hukay doon. Parang walang gobyerno sa Maynila. Nakapunta na ba kayo ng recto lately? Good luck. Totoo. Nakakagulat. Nalinis na yan eh. Naubos ko na yung mga tulongges na yan eh. Nay, alam niyo ba nangyari sa atin? Lalabing pito ang LGU sa buong NCR. Alam niyo pang ilang tayo? Pang 17. Sino may sabi? Si Isko? Hindi. Ayan. PSA. Pang 17 sa paglago. Tinalo pa tayo ng Pateros. Alam niyo ba Pateros hindi syudad? Municipality of Pateros na ang tinda, itlog, penoy at balot lang. Tayo kapitolyo ng bansa. Sa paglago, kulela. Ayan o. Hindi naman pwedeng pasinungalingan niya. Pwede naman siya sa atin ng mamamayan niya. Ano nangyari sa atin? Nag-number 3 na nga tayo dati. From number 16, nagawa natin nag-number 3. O ngayon, pang 17. Kulela. O dito, kulela tayo. In fairness naman, dito number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Number 1 tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Anong ibig sabihin yan? Madaling kwentuhan. Number 1 tayo sa patayan, sa krimen, snatching, exactly, nakawan, droga. Ano nangyari sa atin? Ayan o. Not Naya, mind you, not Philippines. Pag tinignan nyo yan, puro syudad yan. Yung mga nandiyan. Nangabulok tayo. Totoo pala talaga napapansin ng tao yung kadugyutan natin. Nay, kukunti na lang ang birthday natin. Papayag ba tayong maiwan sa mga apo natin, mga anak natin, ganitong uri ng syudad? Nakabangon na tayo eh. Nakarecover na tayo eh. Akala ko itutuloy na lang nila eh. Inuna pa nila yung passion show sa City Hall eh. Inuna pa nila yung Zumba sa Roas Boulevard eh. Milyon-milyon makagastos pagdating sa senior citizen, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Nay,
Naalala niyo ba nung araw? Naalala niyo ba nung araw? May gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, may gobyerno sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Namimiss niyo yun? Namimiss niyo ba yung gobyerno mabilis kumilos? Nay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na. Dahil pag umabot to ng alas 6, abonado si Joey Uy. Oh, at saka duda ko, maraming mag-aaway mamaya sa bahay. Maraming titilapo na kaldero. Walang nagluto, nakipagchismisan dito sa SM Manila. Pero ito yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga to, bakit? Pera ng taong bayan to. Mahalaga ba yun sa inyo? Naman. Nay, tay, nakalulungkot isipin na itong mga nangaupo na dati kong kasamahan na puro papuri sa akin nung araw. Ngayon ako na ang pinakamasama sa kanila. At ang sinabi, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niya yan? Narinig ko na rin eh. Sino nagsabi? Sila. Tama ba? Pero hindi niyo pa narinig kung ano ang ginawa nila ng 3 taon. Basta sinabi lang nila, kaya sila walang nagawa kasi nagbabayad ng utang. Tama, mali? Basta yung utang narinig nyo na. Gusto nyo malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pera ng taong bayan yun eh. Gusto nyo bang marinig ang sagot? Sa akin mismo. Dapat din. Bakit? Not even me alone. All leaders. Ang mga leader, dapat maging responsable siya sa bagay na ginawa niya para sa kanyang mamamayan. Dahil papanagutan niya yun sa taong bayan. Tama, mali? Real talk. Umamin lang kayo. Sasagutin ko po. Umamin lang kayo lahat. Taas ang kamay ng may anak dito. Dahil baka dalaga pa kayo eh. Ayoko namang isipin na may asim pa kayo eh. Lahat kayo may anak. May apo. May pamilya. Real talk. Kapag walang makain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Di nga. Talaga? Kapag nagugutom ang pamilya nyo, itatawid nyo? Iraraos nyo? Nay, tay, totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang, for that matter, susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa amin? Totoo yun? Uy! Talaga? Gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo? Eh, hindi naman ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayo narinig sa akin reklamo. Hindi kayo nakakita sa akin na tinuro ko ang daliri sa nagdaan na walang iniwan sa akin pera yung sinundan kong administrasyon. Wala. Wala kayo na reklamo narinig. Anong ginawa ko? Kumilos agad. Bakit? Binoto nyo na akong mayor eh. Hiningi ko yun eh, na mag-mayor. Hindi nyo naman binigay sa akin yun ng kusa. Hiningi ko muna, binigay ninyo. Ay di hiningi-hingi ko, kargado ko na lahat ang responsibilidad nun. Tama, mali? Ibinigay ng tao dahil hiningi mo. O ngayon magre-reklamo kayo, tuturo mo yung nakaraan? O anong ginawa ko? Nilinis ko Maynila. Inaayos ko Maynila. Tinutularan na nga tayo sa buong bansa eh.
Naging national government policy yun, ha? Mind you. Ginagaya na tayo. Kinausap ko mga negosyante, bumalik muli sa Maynila. Saan ka nakakita? Wala na tayong pera. Nag-issue pa ako ng pinakamahabang tax amnesty in 2019. Pinakamahaba, 6 months tax amnesty. Maayos na negosyo. Pinakiusapan ko mga negosyante, Jollibee, McDonald's, Chowking, ano sabi ko, tanggapin niyo yung mga senior citizen ko na gusto pa magtrabaho. Tinanggap nila. Tama mali. Pati PWD, nagkatrabaho sa Chowking, McDonald's, Popeye. Umaayos na tayo, umaangat na tayo. Lahat ng tulongges, pinagkakalawit ko araw-araw na ginawa ng Diyos. Basta ginawa nila yung krimen sa Maynila. Totoong hindi ko sila mapipigilan. Pero pag ginawa nila sa Maynila, ang ikamamatay nila, puyat. Dahil hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi sila nahuhuli. Basta ginawa nila sa Maynila. Pumapanatag na tayo. Umaaliwalas na tayo. Umaangat na tayo. Lilipad pa lang tayo. Boom! Pak! Pader. Pandemic. Mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Hindi. Anong ginawa ko? Nay, magsiyasat po kayo. Tingnan ninyo yung mga internet niyo. 3 months, hindi ako umuwi ng bahay. 3 months, 90 days, natutulog ako sa City Hall. Bakit? Nag-aalala ang tao bayan eh. Natatakot magutom, mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Nisilip sa pamilya ko. Hindi ko ginawa. Why? Okay naman sila. Pero ang mamamayan, 2 milyong bibig, 700,000 families umaasa sa kanyang pamang. Ano sabi ko noon? Nay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong matakot. May gobyerno. Gagawa ko ng paraan. Ano sinabi ko? Ito very clear. At sasabihin ko ulit ngayon, ano sabi ko noon? Kaya mag-alala, pag wala na ako may bebenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kay Tambunting, makaraos lang tayo. Sinabi niyo. Ano naging epekto? Kayong mga nangabuhay dito ngayon, testigo kayo. At least, kaya natin sabihin sa buong Pilipinas, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan may food box. Tama mali? Hindi pa nga dumarating yung, hindi pa naubos isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Yung iba nga binibenta na sa online. Okay lang yun, kanila naman na yun eh. Sa Maynila, food box. Sa ibang syudad, mas mayaman sa atin, pinamimigay plastic. Kala mo may sunog. Pero tayo hindi. Bakit? Inabatan ko eh. Bago pa dumating yung masamang epekto sa buhay ng tao, inisip ko na eh. Nag-isip na ako ng abilidad. Awa ng Diyos. Nakaraos tayo. Food box, buwan-buwan, walang tigil, 8 buwan. 8 months, 700,000 families. Ano pa? Nay, tayo Metocilizumab, Remdesivir, Molnupiravir, dang-dang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente sa lungsod ng Maynila na may COVID-19. Nay, nagkakaubusan ng oxygen. Siya sa atin ninyo yung India. Nakita niyo yung news, sinusunog na lang ang tao, tumpukan, dahil namamatay walang oxygen. Sa Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, tangke-tangke, nasa warehouse ng oxygen para sa mga batang Maynila. Nay, magsiyasat kayo. 1,600 LGU sa buong Pilipinas. Tanging Maynila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses. Bakit? Kasi gusto ko mauna kayo maproteksyonan. Tayo lang, wala nang pinayagan. Nangyari. Nay, maniniwala ba kayo? Kaya natin gumawa ng ospital in less than 2 months. Naitatag in 52 days, 300 million pesos na halaga ng COVID-filled hospital itinayo sa Luneta.
Yung Pilipinas nagkakaubusan ng ospital. Metro Manila nagkakaubusan ng ospital. Sa Maynila, steady lang kami rito. Bakit? Marami kaming hospital bed. Night time, habang iniraraos ko sa kanan, yung pang-araw-araw na buhay ng tao, takot at pangamba sa COVID-19. Gutom, niraraos ko sa kanan. Sa kaliwa, hindi ako tumigil sa pangarap kong lumago at umangat ang Maynila. Hindi ako nagpapigil sa pandemya. Itinatag, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, In-City Vertical Housing Program. Itinatag, Baseco Hospital. Itinatag, 10-story bagong ospital ng Maynila na fully air condition na may MRI at CT scan machine. Itinatag, Manila Science High School, 10-story fully air condition public school. Itinatag, Albert Elementary School, pinakamalaki, pinakamaganda, may soccer field pa sa loob ng eskwela ang Albert Elementary School. Itinatag, Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag, Magsaysay High School. Itinatag, Muslim Cemetery. Sabay-sabay itinatatag. Bakit? Hindi ako nagpapigil sa pandemya. Bakit? Pinangako ko yun sa tao. Obligasyon kong gawa ng paraan. Tanong, saan ako kumuha ng pera? Umipot ako ng ginta? Hindi. Pero wala kayo narinig na reklamo. Wala kayo nakitang itinuro ko ang daliri ko sa mukha ng ibang tao. Tanong, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo naman kausap ni Yorme. Wasak ang ekonomiya. Amerika nangutang. Ilang trilyon ang inutang ng Amerika. Pilipinas nangutang. Ilang trilyon ang inutang ng Pilipinas. Tapos ikaw nangutang din sa Pilipinas? Opo. Bakit? Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Madalit salita, nay, tay, hanggang doon sa Kodli, para mas madaling maintindihan ang lahat. Imumuestra ko. Itong ulo ko. Hanggang pa. Yan ang buong gobyerno. 2 bulsa. Isa sa wakali. Siksik, liglig, umaapaw pa. Anong tawag? National Government Financial Institution. Ano yun? Land Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. Madaming pera. Sa kanan. Nga. City of Manila. Walang laman. Ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Bumunot sa kaliwa. Inilipat sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Tinuturo ba sa eskwelahan yon? Hindi. Natututunan sa buhay yon. Ang tawag doon, abilidad. Dahil bilang ama, bilang ina, gagawin mo ang lahat, makaraos lang ang pamilya mo. Ngayon daw yun ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Sabi nila, kung yun ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun sino bang vice mayor ko nun? Mali pala ba't mo inaprobahan? Tama ba? Nakakatawa naman. Ngayon lang nilang Oktubre nalaman na tayo may utang. 2022 pa ako wala sa gobyerno. Ayun, kung yun ay mali, ayaw ko kayo mag-usga sa akin. Papapanagutan ko yan sa taong bayan. Pero isa lang ang masasabi ko. Maglalakad ako sa Plaza Balagtas, sa Pandakan, sa buong Kahilong, sa buong Quirino, matangos ang ilong ko. Isa lang masasabi ko, at kayo testigong buhay. Salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat ngayong araw na ito. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Yun lang yun. At the end of the day.
Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Total, ipatatawag din naman kayo ng mga yun. Malamang, ano? Pwede ba ako, ayoko naman kayong utusan, pero pwede ba akong makisuyo? Pwede bang ipasabi ninyo yung sinasabi ko? Pwede? Halimbawa, pinatawag kayo, nandiyan na sila. Ito yung pasabi niyo, pinasasabi ko. Sasabihin naman nun talaga lang yun lang ang kaya sabihin nila ngayon Utang, utang, utang na loob, utang sa pera, utang na loob, utang sa pera. Okay naman yun. Pwede bang pasabi niyo naman? Ay! Puro kayo utang. May pinasasabi nga pala si Yorme. Magsilayas na kayo dyan, si Yorme na daw magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Babalik na ako. Nay, tay, matanong ko lang kayo. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Uy. Baka mamaya, sinacharot-charot nyo lang ako, ha? Nagkakanda, paos lang ako, may sipon ako, may silat ako. Promise? Hindi nga. Taas nga kamay na gusto ko bumalik. Promise? Best man? Namatay na sila. Di ba sila na lang? Kayo kausap ko Biro lang ako. Sige, ganito. Ngayong araw na ito, at least marinig nyo sa akin. Dinidinig ko ang panawagan ninyo. Now, I have to be honest. Also, at the same time, alam niyo naman, lagi akong transparent sa inyo. Mahirap ulit magsimula. Pili ko kasi wasak na yung gobyerno Hindi ko lang sigurado. Pili ko lang medyo mukhang masama ulit ang sitwasyon ng city government. Pero if there is any assurance for that matter, pumanatag kayo, nagawa ko nga dati, kaya ko ulit gawin. Kahit mag-back to zero ko, okay lang yan. Rebound tayo. Kumbaga sa basketball, rebound tayo. Sige. Kaya lang, meron lang ako isang request. Pwede ba mag-request? Promise? Konting lambing lang naman to. Pero kapakinabangan nyo rin to, hindi sa akin. Pwede ba mag-request ng isa? Pwede straight? Hoy! Mag-iingat kayo na sagot. Baka mo nga, politiko din kayo. Kasi yung politiko, paghalalan, pangako na pangako Ngayon, baligtad na, taong bayan na nangangako. Promise? Uy, mga taga-Pandaka, sisinilin ko kayo. Bibili ako ng dibidendaso pagtapos ng eleksyon. Titingnan ko yan, kung may prueba ba talaga kayo. Halimbawa, kayo nagtotoo sa inyong pangako. After election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Eto na, ang ating kasama, Kaloy Voltaire Castañeda. Ako marami rin akong kasalanan sa mundo. Isa sa mga kasalanan, hindi naman ako perfecto Isa sa mga kasalanan ko, hindi ako palasimban. Pamisa-misa nagsisimba ko. Kasalanan yun, dapat lagi ka nagsisimba. Pero tinuruan naman ako ng nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, kahit anong oras, pwede mo makausap ang Diyos. Umaga, salamat, hingin ng tawad, and so on and so on. Pero may sinasabi din yung mga matatanda. Ewan ko kung nasabi rin sa inyo nung araw. Magsipag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Nasabi rin sa inyo yun? Talaga? Akala hindi lang pala sinasabi ng matatanda yun. Nakasulat din pala sa Biblia yun. Ayan nakalagay Mateo 24:11, lilitaw ang mga maraming bulang propeta at marami ang maliligaw nila. Tama. Kaya ako, kinakabahan ako dyan sa mga pastor-pastor na nagtumatakbong congressman totoo lang. Siyempre, after ng misa, may first collection. Second collection, tama mali? Si pastor, ano sasabihin ni pastor?
kunin ko lahat yan, iaalay ko sa langit. Iahagis ko yan, pataas sa langit. Lahat ang babagsak, akin. Nako, kaya ingat kayo kay Mang Kanor. Mahirap yan. Total, nandiyan na yan, wala na tayong magagawa. Pero meron tayong magagawa. Babaguhin natin, pagpapahingay na natin si Pastor. Tama ba? Pwede? Kasi kung di mauubos na, kung naubos na isang tahanan, mauubos na rin yung lupa sa Pandakan. Kayo rin. Ang aking Vice Mayor, may asin pa. Mukha lang siyang 19. Naintindihan nyo na yun. Taquarens na po yan. Hindi na po yan dalaga. Dalang-dala na yan. Magaling ang tatay niya na Vice Mayor. Aral siya sa tatay niya. Inaral pa niya pag-gobyerno, daig pa ako nito. Graduate ito ng Political Science major in Governance. Yes. Matalino to is. Kaya tingin ko magiging mabisa at magaling na Vice Mayor at Presiding Officer ng Konseho ng Maynila. Chief Atienza! Kompleto na? Promise? Promise! Straight? Straight! Huling charutan ha? Aasa talaga ako. Ha? Promise ha? Sa kamag-anak? Sa pamilya? Sa kamag-anak natin? Promise? Promise! O sa mga byuda dyan, may nanliligaw ba sa inyo? Pag byuda pa kayo, nililigawan kayo, sabihin nyo, oy, basta your next choice tayo ha. Bago mo sagutin, Nay, Tay, naalala niyo ba mga pangalan nila? Yes! Baka makalimutan nyo, 151 days pa. Araw-araw binibilang ko yan. Lalaya din tayo, huwag kayong mag-alala. Opo, 5 buwan pa yan, baka makalimutan ninyo, pasimplihin na lang natin. Pasimplihin na lang natin yung kampanya pagdating ng takdang panahon. Total, 2 grupo lang naman ang pagpipilian nyo. Unang grupo, your next choice. Matamis. Pangalawang grupo, ladies' choice. Kayo po may sabi nun, hindi ako. Promise? Ayun, ano? Sa bata? Halika. Bigyan mo sa kanya. Para hindi niya buhat-buhat. Kawawa. Okay? Promise? Your next choice tayo lahat? Talaga? Oy, mag-iingat kayo. Tapos na po. Uwian na. Makakabot pa kayo ng sinaing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga nanay ko, mga tatay ko, paabot kayo ng Mayo, ha? I love you! Bakit pa pagkakamatayan ang pinag-uusapan na tatakot na? Huwag kayo mag-alala, mahal tayo. Ha? Lambing ko lang sa inyo. Basta ako, mga nanay tatay ko, sa totoo lang, mahal ko lang talaga kayo. Sa totoo lang. Mag-iingat kayo pag-uwi. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first!